Hello guys, so pang ilang araw na nga ba ni Toxie? Sa Wednesday, kinuha siya, Thursday, Friday, Saturday po ngayon. So 3 days na po ni Toxie sa Quezon City. Doon po sa vet. Dapat po kukunin na po siya at dapat po dadalhin na po siya dito kahapon. Kahapon, ano ba kahapon? September 8 po. Dapat po ng gabi nandito na siya. Kaso lang, biglang tumawag po sa akin yung may hawak kay Doxy na wag daw po munang sunduin yung si Doxy doon kasi yung sponsor daw po niya magbibigay daw po ng isang sakong dog food. Actually, napakalaking tulong ng sponsor niya dahil yung bill na inabot ni Doxy dun sa vet sa Quezon City ay 14,000. Hiwalay pa po yung ano niya, um, yung dog food. Tapos, sabi nung naghahawak kay Doxy, kailangan daw pagka uwi ni Doxy dito, bibidyohan ko palagi yung pagpapainom ng gamot, yung pagpapakain, yung i-update ko yung sponsor sila para sa paggaling ni Doxy para hindi naman sayang yung itinulong ni ng sponsor dun sa kay Doxy sa pagpapagaling. Kaso sa kasamaang palad, ah, hindi nga pinapunta kahapon, kagabi, hindi natuloy. Tumawag po ngayong umaga, September 9, tumawag po sa akin yung may hawak kay Doxy. Ang sabi po niya, bigla daw pong humina si Doxy sa vet kasi nandun po si Doxy sa vet makakulong. Kumbaga, doon pipick upin ng rider para dalhin dito. Nag-report yung nasa vet na bigla daw pong humina si Doxy nang hindi alam kung ano yung dahilan. Kaya ipinagpaliban yung pagpunta ni Doxy ngayon. And then, tinanong niya sa akin kung saan daw tong lugar na to. Sabi ko, nasa San Pedro Laguna po ako. Uh, Tinanong ko siya kung okay lang po bang ibiyahe kasi baka po bumigay habang daan. Kaya sabi ko, sana wag muna na dalhin dito kasi hindi natin alam baka pag nasa biyahe na sila biglang bumigay si Doxy, hindi natin masabi. Kasi humina daw yung katawan niya eh. So, kinuha nasa vet pa rin si Doxy, pinailawan, and then, nilagyan ng dextrose ulit si Doxy para pampalakas ng katawan. Ang sabi ni ate, doon daw sa vet, ayaw daw niya ipa-confine ng matagal si Doxy kasi doon sa vet na yun, marami daw namamatay na aso. Siguro dahil sa stress kapag ka nako-confine daw ng matagal kasi yung vet daw, kumbaga doon dinadala lahat ng mga emergency cases. Yung lahat ng nire-rescue nila doon dinadala. So ang mga kaso nila doon talagang malala. Merong nasasagasaan ng aso, merong nasasagasaan, yung aso nasagasaan, yung aso na abuse, doon po dinadala lahat ng mga patient na aso. Kaya gusto niya sana na kagabi pa lang, dali na dito. Kaso lang, dahil nagpahabol yung sponsor ng isang sakong dog food. Mamahalin daw po yung dog food. Ay ang tatakbo nun daw UUB o ilalagay ko na lang po dyan kung ano po yung, yung dog food na pangalan. Nakalimutan ko kasi. Mamahalin daw yun. Ang pinapakain ko lang naman kay Doxy top breed para masanay kasi hindi ko afford yung mamahalin. Tsaka itong mga aso ko kasi hindi nagdo-dog food to, ayaw nila mag-dog food. Ang prefer kasi nila, at saka nasanay na po kasi sila sa pagkain tao. Kaya yun yung kinakain nila. Pagka bumibili po ako ng dog food, nasasayang lang. Kumbaga yung isang dog namin sa loob, yun yung kumakain, yung sa kapatid ko. So, ito po yung sinend sa akin na picture ni Ate Lani yung tumulong sa akin para maghanap ng sponsor. So, ito po yung video niya. Ay, so ito po yung picture, hindi video. So yan guys, nakita niyo po yung picture niya. Meron siyang nakalagay na cone, tapos nakadextro siya, tapos may bago siyang sugat. Siguro nakalmot niya na naman yun, kaya ang laki ng dito, dalawa ata yun o tatlo. Yung nakalmot niya siguro yun kasi si Doxy kapag hinakalmot niya yung sarili niya, ang nipis na kasi ng balat niya. Kaya konting kaskas lang niya dun sa sugat sa balat niya, nagkakasugat. Hindi ko pa nakikita yung sa both side niya. Yung sabi ni ate, ang gamot daw niya doon is 1,000. Isang gamot na bottle na maliit daw, papatakan daw yung sugat na yun para daw mabilis na gumaling. So, sabi ko kay ate, makipag-coordinate na lang
si Ate Lexie ata yun, makipag-coordinate na lang kay Ate Lani kung ipapasundo na, kung okay na si Doxy. Kasi si Ate Lani po yung nakakontrata, kumuha siya ng rider. So siya po yung nagbabayad nung rider na para ihatid si Doxy doon at saka pabalik dito kasi nakakuha siya ng sponsor. Nakakuha siya ng sponsor para doon sa pagbayad doon sa sasakyan. So, nagpapasalamat talaga ako dun sa mga tumutulong kay Doxy na para gumaling siya at saka para may hatid siya dun sa lahat ng mga taong tumutulong kay Doxy. Maraming salamat po. Nakakaawa po yung sitwasyon niya na wala siyang magawa dun sa buhay niya kung bakit siya nagkaganon. Walang nag-guide sa kanya. Ay, sana bukas okay na siya para naman para at least madagdagan man lang yung buhay niya na sana gumaling na siya, di ba? Kasi mabait yung kasong yun, sobrang bait. Nakakalungkot kapag sana wag naman, di ba? Hindi dahil dun sa pera, hindi dahil dun sa effort. Yung kumbaga yung buhay niya hanggang doon na lang. Sana hindi. Sana madagdagan pa yung buhay niya. Bigyan pa siya ng pagkakataon ni Lord na mabuhay pa ng mahaba. Na ma-enjoy man lang niya yung buhay niya kasi hindi naman siya na masamang aso eh. Napakabait ng aso yun. Kumbaga, sana lang mabigyan pa siya ng mahabang buhay na makasurvive siya dun sa sitwasyon niya. Kasi maraming nagmamahal sa kanya at maraming tumutulong sa kanya. So, yun lang guys. Bukas update ko kayo kung may pagbabago dun sa mga pangyayari kay Doxy. So, thank you.